What's up guys, it's me again, Juji Extreme. So, it's good to be back again guys. So, expect guys more vlogs na ganito yung gagawin natin. Kasi mga tanungan ng karamihan nating mga extreme or kahit mga clients ko guys. Kasi maraming tatanong guys, yung whey protein ba talaga is safe ba siyang i-intake? Safe ba siya or hindi? The thing is guys, to be honest, one of my pinaka-paborito ko talaga na supplement guys is yung whey protein. Kasi remember guys, building muscles protein is like one of the most essential or important part of gaining muscle. So, kailangan yung protein nyo is pasok palagi. Diba? Kasi yan yung kailangan ng muscle, yun yung hinahanap ng muscle. Pag kulang yung protein intake nyo, tas grabe yung workout nyo, eh masusunog lang yung muscle nyo if kulang yung protein intake nyo. So, much better if gusto nyo talaga yung quality gains, kailangan pasok yung protein intake nyo. So, as a gymmer, para sa akin, the best na supplement is yung whey protein. Yan yung pinaka-basic, pero one of the most, para sa akin, pinakasulit na mabibili yung supplement out there na pang-build ng muscle, lalo sa mga beginners, sa mga nagsisimula pa lang, and then lalo na rin sa mga sa mga walang time magluto ng mga natural food intake. Pero the thing is guys, yun nga yung tanong nyo, safe ba talaga intake yung whey protein? So kahit yung search sa internet, kahit sa Google, may mga articles na nagsasabi safe si whey protein. Yes guys, safe siya if proper yung intake nyo. So remember, everything na sobra is masama. So, nagiging masama lang si whey protein. Almost all of your food intake, calorie intake is doon naggagaling. Nagiging dependent na sila sa whey protein. So, imbis na natural food intake sila kukuha ng protein, yung nagiging main source nila ng protein is yung whey protein. So, remember guys, from its word supplement, pangdagdag lang siya. Karamihan ng protein is doon na sa whey protein, is doon na siya nagiging masama. So remember guys, kasi lahat ng mga pagkain, lahat ng pumapasok sa tawan natin is dumadaan sa kidney natin. And then yung kidney, siya yung nag-filter. So remember, yung whey protein na yan is kailangan pa yung i-filter ni kidney para makuha yung mga nutrients niya. And the thing is, it's a little bit stress para sa kidney. And then, remember, kahit yung pag-workout guys, is meron na yung scientific study na yung pag-workout is nakaka-stress rin sa kidney. Too much stress sa kidney can cause many diseases sa kidney natin. So, parang pwede tayo magkasakit sa kidney, long-term type of diseases. So, one thing for sure, lahat ng sobra is masama. Nagiging masama si whey protein if yan na talaga, dyan na tayo, nakadependent na tayo sa protein intake natin. Intake lang ng whey protein, recommended, kahit dun sa, sa instructions nila, 1 to 2 scoops lang per day. So, almost like 48 to 50 grams of protein lang yan yung makukuha natin. And then, yung iba sa natural food intake pa rin, guys. So, remember, iba pa rin, guys, yung natural food intake, yung nutrients sa natural food intake, compare sa mga supplements na yan. From its word supplement, pangdagdag lang talaga sila. So, another source of protein. Hindi siya yung main source of protein, okay? Yan yung nagiging mali. So, halimbawa, yung mga nagtatrabaho, yung wala lang tayo magluto. Kasi ganun rin ako dati. Wala akong pakialam sa health ko. Like, gusto ko lang talaga lumaki yung muscle ko. So, almost like 5 scoops per day ako nag-whey protein, which is not really good para sa health natin. And then, to be honest, guys, that's the time na medyo tumaas yung creatinine natin. So, kailangan natin rin yan bantayan. So, creatinine is actually a muscle waste. O, waste siya from the muscles. Diba? So, kailangan siya i-filter out ni kidney. Pero pag medyo mataas, sobrang taas na ng protein intake natin, and then syempre yung muscle mass natin is malaki, mas maraming creatinine na kailangan i-filter out ni kidney. Pag hindi yan ma-filter out, it may cause some problems dito sa loob natin, diba? So yun, nagpa-check up ako, and then tumingin ako yung creatinine ko tumaas. So, ginawa ko, syempre, binabaan ko yung protein intake natin, tinanggal ko muna si whey protein. But the thing is, I'm not saying natanggalin nyo talaga si whey protein. Kailangan 1 to 2 scoops or 1 to 2 scoops lang or sakto lang yung intake nyo. Okay? Wag kayo dyan masyadong umasa na dun lang kayo kuha ng protein intake nyo. So, kahit kaya sa mga clients ko na nasa barko, like yung foods nila are fixed, ginagawa ko talaga is sinasabi ko sa kanila na huwag kayo masyado maging dependent sa whey protein. Let's find a way na makakuha tayo ng protein dyan sa pagkain nyo. Diba? Sa mga estudyante naman, always choose yung mga protein. Sa mga walang time magluto, sa mga karinderya lang, piliin nyo yung mga protein foods like chicken, fish, or kahit beef. Advantage talaga guys pag may whey protein kayo kasi yung iba meron siyang BCAA or amino acids, which is really great help para maka-recover agad yung muscle natin. So remember, lahat ng sobra masama. So kailangan
sakto lang yung intake natin and proper talaga. So, kung tatanong kayo, kailan maganda i-intake yung whey protein? Maganda guys intake yung whey protein, pwede nyo siya isabay sa breakfast nyo, 1 scoop. Then yung another scoop naman guys is after workout for recovery. Right after magising natin, after yung first sa morning, dyan rin gutom yung muscle natin ng protein. So, that's the best time na pasukan natin ng whey protein, isang scoop lang. Then after workout, dyan rin gutom yung muscles natin ng protein. Doon natin i-intake after workout. 1 scoop. Pero if wala naman kayong masyadong budget, nagtitipid kayo, tig 1 scoop lang kayo, after workout, ipasok nyo lang yan. Para rin kasi, di ba, after workout, nakakagutom, pwede nyo yan gawing like interval meal or snack. Or pwede rin before workout, parang pre-workout meal nyo rin. Pero mas prefer ko yung after workout, 1 scoop lang. Recommended, 1 to 2 scoops lang ako per day ng whey protein. So, yun yung isang pinakamalaking mali ko dati na ginagawa ko is like 5 scoops. Pinakamarami ko talaga 5 scoops per day, and then syempre mauubusin kagad yung whey protein nyo, diba? Pwede lang kung may sponsor kayo. Pero sa ngayon guys, wala kasi akong wala akong sponsor, pero baka naman Whey King, diba? So one of the best. Ingat rin tayo guys, choose natin yung mga quality na mga whey proteins guys ha. Huwag kayo basta-basta bibili yung mga mumurahing whey protein na mura lang yan. Pero yun yung sinasabi ko, pinagtatakaan ko bakit may mga whey protein na mura, diba? Tapos ang tataas ng proteins nila. So sabi ko parang may mali parang something until lumabas yung mga laboratories, yung mga totoong protein content nila, ganun. Choose talaga yung quality. So if gusto niyo bumili ng whey protein, pag-ipunan niyo talaga kasi sayang rin nakakabili kayo ng mura pero may something naman, di ba? So one of the best supplements out there na pwede nyong intake lalo sa mga beginners is yung whey protein. Pero lahat naman talaga, lahat ng sobra masama. Kailangan sakto yung intake natin, di ba? So halimbawa yung creatine is 5 grams per day lang. Okay na yan guys. Huwag na kayong sumobra doon. Kasi very crucial rin yung creatine. Pag medyo mataas yung creatine, tataas rin yung creatinine nyo dyan. Creatinine nyo doon. Diba? So, yun yung kailangan yung bantay natin sa mga bodybuilders. Yung siyempre yung health natin. Yun yung isang pagkakamali ko talaga dati nung last time na gusto ko talaga muscle lang, like pure muscle, lahat muscle, pero yung health ko is wala na. Yan yung guys yung reality ng bodybuilding. Guys, yes, base experience ko. And pero ngayon guys, one thing na gusto ko talaga i-focus is yung wellness, yung healthiness natin, di ba? So magtatanong kayo if nagwe-whey protein pa ako. Yes guys, nagwe-whey protein ako, pero 1 scoop per day na lang pag-intake ko ng supplement ngayon. And then more on like natural food intake na tayo ngayon. So fully natural, still got the gains, and then yung strength is nandun pa naman. So always tingnan natin yung mga consequences sa mga ginagawa natin, di ba? And yeah, slowly back on track. So guys, what I'm saying is that let's be healthy and then focus tayo sa health natin and enjoy lang natin yung fitness, di ba? Kasi fitness is all about wellness and then syempre meeting new friends, di ba? So yun, sa mga nagtatanong, yun yung sagot ko doon. And again, shoutout sa mga Solid K Extreme natin, sa lahat ng mga nagko-comments and still nakasuporta sa channel natin, di ba? So, yun guys, thank you so much for watching. Again, this is Solid K Extreme. Don't forget to click the subscribe button, notification bell para update ka sa bagong videos. And, yun. Peace.